Sino nga ba ang mga heroes na kayang lumaban sa 5 fighters? Kahapon nag-post ako sa page at nagtanong kung sino nga ba ang hero na kayang lumaban sa 5 at iba-iba ang kanilang mga suggestion, pero susubukan natin yan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakafollow sa ating page, baka naman. Ang 5 fighters na kailangang labanan ay si Alpha, Alucard, Johed, Lapu-Lapu at Khalid. Pero syempre dahil walang malakas sa marami, ito lang ang item na pwede nilang gamitin. Lahat ay tank item at isang BOD. Nung sinubukan kasi namin na pwede lahat ng item, ito ang nangyari kay Stain. Pagkasugod niya, tumba agad siya. Kaya naman puro sustain heroes yung kinuha namin dito. So umpisa natin sa request ni Francis Dindo. Shoutout sa'yo, Yusong daw, let's go! So ay nagsimula na nga ang laban. Pagka third skill, first skill, nagdragon agad yung Yuzong para kahit papano ay madodge ang mga damage at crowd control ng kalaban. Grabe ang sakit ng damage ng Yuzong. Ang mga kalaban niya dito ay hindi pwedeng gumamit ng battle spell para may konting advantage na syempre yung mag-isa lumalaban. Ito na nga po, grabe ang bakbakan. Pag na-crowd control ka niyan tapos wala kang passive, sure, tutumba ka. Pero ang lakas ng sustain ni Yuzong, kung makikita niyo dito, kahit 5 ang kanyang kalaban, kakayanin pa rin niya. It is Yuzong versus Khalid. Grabe nga yun, ang lakas ni Yuzong at ng kanyang sustainability. Kaya kakayanin talaga ni Yuzong. Next naman ay si Terisla, requested ni John de la Cruz. Kayang-kaya daw, eto na nga po, nagsimula na ang laban. Dahil hindi na makagalaw yung Terisla, kinailangan niyang mag-vengeance at patuloy bumabalik ang kanyang buhay. Ang problema mo lang dito kay Terisla ay kapag wala ka ng skill na may bato at hindi ka makatakbo, hindi babalik ang buhay mo. Kaya na nga po, napaangat pa at hindi kinaya. Ayan, ulitin natin. Baka sakaling nagkakamali lang ako. Ilang beses namin tinry to. Grabe nga yun. Pag nakabayo si Terisla, bumabalik ang buhay niya. Ang problema, may cooldown kasi yan. At kung makikita nyo dito, hindi kakayanin ni Terisla. Sabi naman ni Calgila Piamonte, si Tamus daw, ito na nga po, nagsimula na ang laban. Sinubukan namin ang iba't ibang item dito kay Tamus. Kung lalaban ka sa 5, ito ang aming nakita na pinaka-the best. Hindi na nagbibuild dito ng Bloodlust Axe, pero dahil marami ang kalaban, magbe-benefit ka pa rin dito. Kung makikita nyo, bumabalik ang buhay dito ni Tamus pagkatapos siya mag-ultimate. Nabawasan na ng isa, 4 na lang ang kalaban niya. Pero wala na siyang ulti, kaya mahihirapan na siya. Low HP na nga dito ang Tamus. Mukhang hindi kakayanin, pero sa tulong ng vengeance siya ay buhay pa rin. Grabe nga yun, piso na lang ang buhay, pero pumapalag pa rin dito yung Tamus at nakapag-ultimate pa, umangat na naman ang kanyang buhay.